Muli tayong pagpalain ng Diyos sa umagang ito. Napakalaga sa buhay nating lahat ang salita ng Diyos sapagkat every time na tayo po'y nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, tayo po'y binibigyan ng lakas, ng encouragement, ng inspiration ng ating Panginoon. Sapagkat hindi pinangako ng Diyos sa atin that we will always see rainbows and we will always see sun, but there will be storm at there will be trials. At sa buhay ng bawat isa po sa atin, when the enemy is trying to put you in the wall, na ang kaaway ay parang sinusubukan kang talagang ilagay sa dingding, at para bang ikaw ay pinipilit ng kaaway na sumuko sa problema, iisa lang ang sasabihin nating lahat, there's power in Jesus. Amen? Kaya nga ang kaaway ay walang nais kundi tayong lahat ay sumuko pagdating ng problema, na tayong lahat ay talagang panghinaan sapagkat yun ang gusto ng kaaway. Pero isang bagay lang, there is always victory in Jesus. When problem strikes us, what would be our response? Kapag dumating ang problema sa buhay nating lahat, paano natin titignan ang problema? What would be our response? Sapagkat knowing that everyone ay dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Kailangan nating ilagay sa ating isipan na tayong lahat bilang mga mananampalataya ay magtatagumpay sa anumang sitwasyon ng buhay. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. God has a way out of escape. Katulad ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, walang pagsubok na dumating sa tao na hindi kaya ng tao, kundi bibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na mapagtagumpayan ito at malagpasan anumang pagsubok. Sapagkat bawat isa po sa atin ay destined by God na tayo po'y makalaya sa mga pagsubok. You can get out from all your problems. The Lord has destined us to be delivered from all the situation ng buhay nating lahat. Na may mga times kung titignan mo sa panahon na ikaw ay nandyan, the answer is parang blurred, parang impossible. Pero isang bagay lang, we hold on to the Word of God sapagkat ang Diyos natin ay gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga anuman ang dinadaanan natin, God has already prepared us the answer. God has already prepared us the miracle, and God has already prepared us His touch. God doesn't want us na talagang masaktan sa mga sitwasyon ng buhay, but the enemy has many ways to cause us pain and hurt. But remember, ang kaaway ay hindi magwawagi sa buhay nating lahat sapagkat talunan na ang kaaway. Be assured that God will never promise us na talagang ang victory na ito ay talagang nanganganib na tagumpay, kundi God has promised us complete victory. Kumpletong pagtatagumpay ang ipinangako na ng Panginoon sa atin sapagkat God assured us, we will surely win. Na ito ay kasiguruhan na ibinigay na ng Panginoon, we will surely win. Yun po ang kasiguruhan na ibinibigay ng Panginoon sa atin, bawat isa. The enemy can harass us in so many ways. Ang kaaway ay pwedeng iharas tayo, at kung titignan natin yung harassment ng kaaway is just for a little while. Sandali lang ang pwedeng gawin ng kaaway na harassment sapagkat hindi papayag ang Diyos na ikaw ay maatake sapagkat gusto ng Panginoon makita sa buhay nating lahat na tayo ay talagang fighter of the living God. Are we God's fighter? Na kung saan ito po ay pinapahayag sa Biblia kung paano mga mananampalataya ay nagkaroon ng mga iba't ibang atake. Pero pinatunayan sa atin ng mga lingkod ng Panginoon paano sila nagtagumpay sa bandang huli. God will use our problems to bless you. God will use our problems, even the deepest problem in your life, just to bless you. Sapagkat yung problema, kung titignan natin ang tama ang problema, katapos-tapusan, mapapagpala ka sa dumating na problema sa buhay mo. Amen? Sino na dito ang dumaan ka sa problema na napagpala ka? Marami na ba kayong mga problemang dinaanan na napagpala ka katapos-tapusan? Yes, sapagkat yun ang Diyos natin. If we will not give up, the Lord will surely bless us. Tayo po lahat ay tumayo. We will open our Bible sa 2 Kings chapter 4, verses 1 hanggang 7. 2 Kings chapter 4, verses 1 hanggang 7. Tayo pong lahat ay babasa. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa puso nating lahat. Tayo po ay patuloy na kausapin ng Panginoon at katagpuin. Let's read all together. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha,
Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Elisha replied to her, how can I help you? Tell me, what do you have in your house? Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him and afterward shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. She went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay natapos sa pag-aaral sa buhay ni Elijah. At tayo ay talagang namangha sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Elijah. He was a man of like nature. When he prayed, the rain stopped for 3.5 years. There was no rain. And then when he prayed, ang ulan ay talagang umago sa buong Israel. Na dito po ay pinapakita sa atin ng Panginoon kung paano pinapabura ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak. And then, sa time na ito, last week, pinag-aralan natin, when Elisha desire, yung kung ano ang naka-Elijah, dinesire niya na yung double portion of the anointing, and sabi ni Elijah, if you will see me, na ako'y mawawala sa iyong paningin, ikaw ay makakatanggap ng double portion. At siya ay talagang nakaranas ng double portion. He saw Elijah was taken by the chariots of fire from heaven. At doon ay nakita ni Elijah, nang binagsak ni Elijah, sabi nga, ang kanyang balabal at siya ay tumungo sa langit without, sabi nga, experiencing death. Na siya ay na-rapture, na buhay. Nakita ito ni Elijah na ang whirlwind ay kinuha siya through the chariots of fire. At doon ay naibaba yung balabal at hinawakan ito ni Elisha. Na nung huling nakita ni Elijah, na yung ginawa ni Elisha, na huling himala ni Elijah, na hinampas niya yung kanyang balabal na nahati ang Jordan River, yun din ang ginawa ni Elisha sa Jordan River na binalikan niya, at ang sabi niya, where is the God of Elijah? At doon hinampas niya ang balabal at nahati ang Jordan River. It means something, natanggap niya ang double portion of the anointing. God is so desirous to bless you. God is so desirous na talagang ibigay ang desire ng puso mo kung ito'y magbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya nga, na ngayon ay mag-uumpisa na si Elisha to explore and to experience the powerful move of God in his life. Na narito na siya, na mararanasan na niya ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya, kung paano ang dinisar niya sa God, double portion of Elijah's anointing, the spirit of Elijah, the prophetic ministry of Elijah na ibinigay kay Elisha, at eto na si Elisha, he will explore and experience the double portion of Elijah's spirit, ibig sabihin, the prophetic mantle na ibinigay kay Elisha. Na dito po ay pinakita sa atin, sa maraming pagkakataon, pinakita ng Panginoon kay Elisha na merong ginagawa ang Diyos sa kanya. Dito po sa ilang linggong ating pag-aaralan, mag-aaral tayo sa buhay ni Elisha para tayo ay patuloy na mahamon sa ibang klaseng pananampalataya na meron ng mga mananampalataya ng Panginoon. Our faith will be challenged, and the only thing na gagamitin ng Lord to challenge your faith is trials. Amen? Now, sino dito ang handang magpahamon sa kanyang pananampalataya? At sino dito ang handang tumanggap ng pagsubok? Dito po makikita natin, hindi pwedeng mahamon ang pananampalataya mo nang walang pagsubok. Sapagkat yun ang magiging acid test kung paano talaga tayo nananampalataya sa Panginoon. Sapagkat sa gitna ng mga sitwasyon ng buhay nating lahat, meron man tayong mabibigat na dinadaanan, alam natin ang katotohanan, malalagpasan natin anuman sitwasyon na ating dadaanan sapagkat sasamahan tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Panginoon at hindi kailanman na tayo iiwanan ng ating Panginoon. This time, this widow
was so desperate sapagkat mabigat ang problema niya. Nabiyuda na siya at ngayon meron siyang malaking problema. Ang pinagkakautangan ng mag-asawa ay hinahabol na sila. At sa kanilang law of the land, kapag wala kang pambayad, ang iyong anak ay magiging alipin ng iyong pinagkakautangan. Nawala na siya ng asawa, mawawala pa ang dalawang anak niya dahil yung anak niya ay talagang kukunin na ng kreditor at magiging mag-isa na lang siya sa buhay. At kung malaki ang utang niya, forever ang anak niya ititira sa kreditor, maliban na lang sa panahon ng year of jubilee, yung araw ng kalayaan. And then, ang sabi nga po dito, lumapit kaagad siya kay Elisha at doon ay talagang inilapit niya ang kanyang problema. At ang sabi niya, your servant, my husband is dead, and you know that he revered the Lord. Dito ipinaalala ng widow kay Elisha kung paano, kasi may school of the prophets that time, kasama ang asawa niya. At ang asawa niya ay talagang ibinose niya, na talagang ibinouch niya kay Elisha na ang kanyang asawa ay talagang merong pag-ibig sa Diyos, na talagang naglilingkod sa Diyos at may respeto sa Panginoon. He revered the Lord. Na dito po ay pinapakita sa atin, kahit na ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Diyos, kahit na ikaw ay sumusunod ng todo sa Panginoon, kahit na ang buhay mo ay binibigay mo ng todo sa Panginoon, it doesn't guarantee na you will never have a problem at hindi ka dadaan sa mga sitwasyon ng buhay. Na pwede mong itanong, bakit kung kailan ako nagkukomit ng buhay tsaka ako may problema? Bakit kung kailan ibinibigay ko ang talagang gusto ng Panginoon sa buhay ko na klase ng pagsunod, bakit dumadaan ako sa problema at minsan ang problema sunod-sunod pa? Hindi kasi sinabi ng Biblia, if you obey God, you will be spared from all the problems. Never. Hindi sinabi ng Biblia na kapag ikaw ay committed sa Panginoon, wala kang mararanasang problema. Baka naman ang mga tao mag-commit sa Lord para walang problema. Kaya nga dyan natin makikita, hindi kailanman sinabi ng Panginoon that there will never be storms or there will never be, sabi nga, problem sa buhay mo kapag ikaw ay nagtalaga ng buhay sa Diyos. All the more, kapag ikaw ay nagtatalaga ng buhay sa Diyos, the Lord will raise up the level of your faith. Itataas ng Diyos ang level ng pananampalataya mo upang, sabi nga sa pagtataas ng level ng pananampalataya mo, ma-upgrade iyan, sapagkat gusto ng Panginoon na huwag kang maging stagnating Christian, na maging ordinary ang pananampalataya mo, kundi gagamitin ng Panginoon ang buhay mo to challenge people to trust our God, to trust your God, that God is a true God, a faithful God, a loving and a caring Father to all of us. Na ikaw ay dumaan sa pagsubok at nalagpasan mo ito, kaya nga pwede mong sabihin sa mga taong dadaan sa pagsubok na napagdaanan mo, kaya mo yan sapagkat naranasan ko iyan. Ang pinakamalakas na patotoo ay yung galing sa mga taong nakaranas ng mga sitwasyon. Kaya nga po sa larangan ng pananampalataya, iba't ibang antas ang dadaanan nating problema, pero sa bawat antas na yan, sisiguraduhin ko sa iyo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Na ang Diyos ay laging nariyan para sa ating lahat, subaybayan tayong lahat. And this woman reminded Elisha that my husband revered the Lord. Na ibig sabihin tapat ang kanyang asawa, pero ito ang problema ko, biyuda ako at ang aking anak ay nanganganib tanggalin sa aking piling sapagkat ang kanyang inutangan ay gagawin silang alipin. Now, Elisha as the prophet of the living God, ito ang sabi niya, paano kita tutulungan? Sabihin mo sa akin, ano ba ang nasa bahay mo? And then ang sabi nitong babae, ang inyong lingkod ay wala na kahit ano sa bahay, maliban sa isang maliit na bote ng langis. Sapagkat sa panahon nila, mahalaga ang langis dahil ginagamit sa pagluluto ng tinapay. Yun lang po ang kayamanan ko na nasa bahay ko. Yun lang po masasabi kong pwede. Sabi nga, maliit na langis, a little oil na nasa bahay ko. Yun lang po. Kaya nga ibig sabihin, ang taong ito'y walang-wala. Have you been in a situation na naranasan mong walang-wala ka? Sino na dito naranasan na walang-wala ka? Ha? Okay. Ngayon, doon sa sitwasyon na ikaw ay walang-wala, did you enjoy? Did you endure? Ha? Nag-endure ba kayo? Ang hirap ba ng walang-wala ka?
May babayaran ka, meron kang dapat ayusin, may mga bagay na pati pagkain ay naapektuhan sa buhay mo. Naranasan niyo ba yung ganong sitwasyon? Kaya nga dyan natin makikita, hindi madali para sa buhay ng babaeng ito. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Elisha, ano ang meron ka sa bahay mo? Para ikaw, sabi nga gano'n, anong meron ka sa bahay mo? Tell me. Sabi nga niya, wala po akong anuman sa bahay ko. Kasi hindi namang uso nun ng television, refrigerator, wala nung mga gadgets, wala nung mga bagay na yun, kundi talagang yung mga pagkain nila, kayamanan na nila at siguro may maliit silang lamesa, wala. Maliit na bote ng langis lang ang kanyang pwedeng sabihin na kanyang pag-aari. Kawawa ba ang taong ito? Kawawa o hindi? Kawawa. Marami bang mga taong parang kawawa? Ha? Marami bang mga taong parang kawawa? At marami ba rin bang tao, kawawa na, kinakawawa pa? Ha? Malupit ba ang mundo? Meron bang sabi nga talagang kalupitan ng mundo na ating kinalalagyan? Yes. Bakit? Sapagkat the creditor of this woman, masasabi natin, yes, meron silang law sa Deuteronomy 15 na talagang kapag ang ikaw ay nagkautang, ang magiging, sabi nga ay talagang kabayaran, ay magiging alipin ng anak mo. Pero itong makikita natin, itong creditor na ito ay nagte-take advantage sa babaeng ito during their time ng extreme need and poverty. Nagte-take advantage. Now, the real thing is, marami mga tao mahilig mang-isa sa kapwa-tao. Di ba? Mahilig talagang mga wawa ng kapwa-tao. To this extreme poverty ng babae, ay talagang pinahihirapan pa. Bagamat sabihin natin na talagang, bagamat yung problema ng babae ito, it will turn into a supernatural, sabi nga, miracle sa buhay niya. Kaya nga, hindi kailanman mahalakhak ang kaaway sa katatayuan mo. Tandaan mo, kung ikaw man ay may pangangailangan, magiging kandidato ka sa himala ng ating Panginoon. Tagapagtanggol ng Diyos ang inaapi at tinatapak-tapakan. Kaya nga dyan natin makikita itong woman ito, yung creditor niya ay acting, sabi nga, in the spirit of law but not of grace and love. Dahil kautusan yun sa kanila eh. The creditor was acting in the spirit of the law but not in the spirit of love. Na dito po makikita natin na napakalaga sa buhay ng babaeng ito, ano ang gagawin niya? Ano ang gagawin niya? God's unfailing love will never stop. Na kahit na minsan tayo po ay nasa sitwasyon, tandaan po natin, God's unfailing love will never stop. One. Ang sabi, what is in your house? Ang sabi ng babae, wala pong anuman na nasa bahay ko, kundi botelya ng konting langis. Wala pong iba. Kahabag-habag ang babaeng ito sa paningin ng mundo. Kahabag-habag ang katatayuan niya sa paningin ng mundo. Pero sa paningin ng Diyos, kapag kumilos ang Diyos, walang taong kahabag-habag na mananatiling kahabag-habag. Sapagkat when God moves, the Lord will truly show these people there is a powerful God. Now, ano ang una dapat nating matutunan? One, the little that we have, God will honor it. Yung maliit na bagay na nasa buhay mo na masasabi mong tanging kayamanan mo, the Lord will honor it. Marami mga tao pag nag-boast sa yaman, ang daming sasabihing yaman, libreta de bangko, namumutaktak na mga, sabi nga, mga alahas, namumutaktak na mga gamit, namumutaktak na mga lupa, namumutaktak na kung ano-anong treasures in this world. Pero tandaan natin, lahat ng bagay sa mundo mawawala. Amen? Alam nyo, kung meron ngang ipagmamalaki ang tao, let's boast in the name of the Lord. Kung meron man tayo ipagmamalaki sa mundo, ang tangi natin ipagmamalaki ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yun ang talagang hindi mawawala sa buhay nating lahat. Tama ang Biblia. What shall it profit a man if he gains the whole world, but loses his own soul? Ano nga ba ang pakinabang ng isang tao na makamtaman niya ang buong sanlibutan, ang yaman ng mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa?
Na dito po makikita natin, the world is getting materialistic as time goes by. Lalong nagiging materialistic ang mundo. Lalong ang mundo ay nakatingin sa kinang ng mundong ito. Na halos marami mga tao ngayon sa mundong ito ay nagpapatayan sa mga bagay na pangmundo. Kaya nga dito po makikita natin na talagang ipinapakita sa atin ng Biblia. Huwag kang mag-alala kung ikaw man ay wala ng mga bagay na pangmundo. Huwag kang maka-feel na ikaw ay kawawa kung wala ka ng mga bagay na pangmundo, sapagkat merong Diyos na magpapala sa buhay mo. Amen? May Diyos na magpapala sa buhay nating lahat. Sa totoo lang, hindi nakakainggit ang mga taong nagpapasasa ng mga bagay na pangmundo, pero walang Diyos. Hindi sila nakakainggit. Mas nakakainggit ang katabi mo, mas nakakainggit ang bawat isang narito, na bagamat ordinary ang buhay mo, pero may takot ka sa Diyos. Na mahal mo ang Panginoon, sapagkat ikaw yung taong nakakangiti ng totoo, nakakatulog ng payapa, sapagkat may Diyos ka sa puso mo. Amen? Mas kawawa ang mga taong hinigop na ng yaman, hinigop na ng mga kumikinang sa mundo, sapagkat kung hindi nila maaalala ang Diyos, kapahamakan ang aabuti nila. Kaya nga dyan natin makikita, this creditor of this woman was so cruel. Sapagkat byuda na, kukunin pa ang dalawang anak. Gano nga okay, nasa law na pwede mong kunin, pero he is not acting in the spirit of love, but in the spirit of the law. Kaya nga, napakalaga sa buhay nating lahat as Christians. Napakataas ng antas ng pag-ibig na inilagay ng Diyos sa buhay nating lahat, that we will always be motivated by love. Yun ang kailangan nating lahat. Now, ano po ang sabi sa Deuteronomy 15 verses 4 to 5? Deuteronomy 15 verses 4 to 5. Deuteronomy 15 verses 4 to 5. Ito po ang sinasabi sa atin. Sapagkat sa law ng bansang Israel, there will be the year of canceling debts. Merong taon na talagang lahat ng utang ay makakansela. Now, ito yung tinatawag na talagang year of jubilee. Ang sabi po dito sa verses 4 to 5, basahin natin, however, there should be no poor among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, He will richly bless you. If only you fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands I am giving you today. Dito po makikita natin, sabi, for the Lord your God will bless you as He has promised. 6, and you will lend to many nations, but will borrow from none. You will rule over many nations, but none will rule over you. Napakalaga po na sinasabi ng Diyos para sa ating lahat, na ang bansang Israel ay aapaw sa pagpapala at walang mabubuhay na mahirap sa bansang Israel. Pero sa panahon na ito, may taong nabuhay ng mahirap sapagkat may ng api. Katulad ng biyudang ito. Alam niyo mga kapatid, ito ang dapat matutunan natin, lalo na tayo mga mananampalataya. Alam niyo ang sabi nga ng Bible sa Timothy, if you cannot help, especially your relative, you are more than the unbeliever. Kapag daw hindi tayo nakakatulong sa mga mahal natin sa buhay, kamag-anak, na nangangailangan, mas matindi pa tayo sa mga unbeliever. Ito isang issue sa buhay ng mananampalataya ngayon. Huwag natin papayagan na ang yaman ng mundo, na masasabi mong yaman, ay makasilaw sa prinsipyong Kristiyano. Sapagkat lahat ng bagay ay mawawala. Lahat ng bagay. Napakalaga na huwag tayong mahigop ng mga bagay na pangmundo. Sapagkat ang bagay na pangmundo ay pwedeng mawala. Na may mga times, ang tingin natin, hindi natin Panginoon yan. Pero kapag yan ay naging, sabi nga, talagang nag-rule na sa atin, na wala na ang conscience natin, ang love natin sa kapwa-tao, tayo po ay nagiging alipin ng mga bagay na yan. At ito'y pinapakita sa atin ng Biblia, na napakalaga sa buhay nating lahat, if you want God to bless you, be a blessing. Amen?
meron ba tayong mga tao na alam natin na kailangan din mapagpala through us? Kaya na kailangan maging pagpapala tayo sa kanila. At ito ang naging problema ng biyudang ito. Mahirap na, naulila na, kinakawawa pa. Kaya nga, tagapagtanggol ng mahirap ang Diyos. Sabi ng Biblia, the Lord is the defender of the poor. Now, what can I do? How can I help you? What is in your house? A little oil. The little that you have, God honors it. Sa maliit na bagay na meron ka, ay pwedeng gamitin ng Panginoon yun. God pays attention to those who call on Him. Sabi ng Psalm 34 verse 6. Psalm 34 verse 6, the poor man called and the Lord hears him. Ang isang taong mahirap kapag tumawag sa Diyos, papakinggan ng Diyos yan. Kaya nga, napakalaga itong katotohanan na ito. This poor man called, and the Lord heard him, and He saved him out of all his troubles. Kaya nga, kung meron man tayong problema, at parang wala kang pupuntahan, walang tutulong sa'yo, remember, there is a God who cares. Amen? Nasa mga pangangailangan natin, may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sapagkat the Lord will not only deliver us, will hear us, but He will save us from all our troubles. Ililigtas tayo sa lahat ng mga pagsubok na dinadaanan nating lahat. Kung dadaanan mo at babalikan mo ang buhay mo na ikaw ay talagang nagigipit at nangangailangan, nakita mo bang tinulungan ka ng Diyos? Sino po dito ang dumaan sa ikaw ay nandoon sa panahon ng kagipitan at nakita mo ang kamay ng Diyos na tinulungan ka? Napakasarap na alalahanin na may Diyos tayong tumutulong sa buhay nating lahat, na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. And alam niyo po, minsan akala nila, sabi nga, liability, parang kalugihan sa iyo na ikaw ay dumaan sa hirap. Alam po ba niyo na maraming dumaan sa hirap ay naging mananagumpay? Nakita niyo yung sa janitor na ngayon ay lawyer na? Na sabi niya, tiniis niya na hindi niya makita ang kanyang mga anak, na talagang nagtiis siya, na kahit gusto niya na talagang bumili ng kahit bagong damit, pero hindi niya talaga binibili, na siya'y nagtiis na malayo siya at janitor siya, at doon ay nag-aaral siya, at ngayon siya ay attorney na. Lawyer na siya. Sabi ko, nakaka-bless naman itong taong ito. Kaya nga, ibig sabihin, hindi porkit ikaw ay nandiyan sa katatayuan na mababa ka, huwag mong isipin, permanente yan, tataas ka at aangat ka. Sapagkat may paraan ng Panginoon para iangat ang bawat isa. Yung mga ibang nag-aral dito, nung panahon na tayo mga nagsisipag-aral, marami tayo naranasan natin mga promissory note. Naranasan natin ang baon mo lang ay pamasahe lang. Naranasan mo ng kagipitan sa iyong pag-aaral na talagang ang magulang mo ay talagang pinagsikapan kang makapag-aral ng maayos. But you know what? Ngayon ay maayos na ang buhay mo na masasabi mo, ikaw ay naging matyaga at may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi nasasayang ang mga ginagawa nating pagsisikap sa buhay nito. Tandaan natin, nahihirapan ka man sa buhay o nahihirapan ka, may problema ka man, may panahon na iaayos ka ng Diyos, iaangat ka ng Panginoon, ang problema mo'y hindi permanente. Amen? Kaya nga dyan natin makikita when the poor man called, the Lord heard him. He pays attention to the cry of the poor man, whether God offers escape from the trouble or help in times of trouble. Hindi lang pagtaka sa mga problema, kundi tulong sa mga problema. We can be certain that God will always hear and act on behalf of those who cry on Him, who loves Him. At itong nakakatuwa. Kapag ang isang anak ng Diyos na nagmamahal sa Diyos, na nakakaranas ng problema na sinasakal ng taong katulad nito, pag iyan umiyak sa Panginoon, sigurado tutugon ng Diyos. Naniniwala ba kayo? When the poor man cries to the Lord will surely answer. Kaya nga dyan natin makikita, the Word of God says, na tayo kapag may pangangailangan, umiyak ka sa Diyos, didinggin ka ng Panginoon. Sino na dito ang umiyak sa Diyos? Ha? Ilang luha na ba itinulo nyo sa Panginoon? Isang basong luha? O isang tabong luha? O isang balding luha? Ha? Marami na bang pagluha ang mga naririto ngayon? Yes.
tandaan ninyo, the more na ikaw ay may pangangailangan, the more na malapit ang Diyos sa iyo. Sapagkat, the Lord is close, sabi ng Bible, to those who are broken-hearted. Malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. We can never underestimate the power of God in your life to help us. Hindi natin kailanman na pwedeng tawaran ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Sometimes we might feel we are under the control and the power of somebody. Na para bang minsan, para bang under the control ka of somebody, your creditor, but when the poor and the needy cry out to God, the Lord will surely help that poor person. Amen. This poor widow has only little oil, but that little oil can be the source of her blessing. Kaya nga sabi niya, maliit na oil lang po, at nung ipinagkatiwala niya ito kay Elisha, na talagang sinabi niya kay Elisha, ito lang po ang aking maliit na oil, all we need to do is to entrust whatever we have in God. Ipagkatiwala mo ang sitwasyon mo sa Diyos. Kung sa maliit na kakayahan na meron ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon, sapagkat may paglalagyan ng Diyos dyan. Almost ang kanyang oil ay halos katiting. Pero ang sabi nga dito, nagde-demonstrate si Elijah ng love and concern sa babaeng ito, sa pangangailangan niya. And we must also show compassion and care to many. Marami bang taong kailangan pakitaan natin ng compassion and care? Si Elisha has something to impart to this woman and to her children. The little that you have, the Lord can use it. It can answer your need. No matter how big, all we need to do is to obey and believe that something good is going to happen sa buhay nating lahat. May gagawin ng Diyos. At ang kanyang paghakbang sa pananampalataya will make a difference sa problem niya na dinadaanan. Yung desperation ng babaeng ito, nag-lead sa kanya into a greater step of faith at ito ay nagdala sa kanya sa himala. Ano ang sabi ng Diyos sa Psalm 69 verse 13? Awit 69 verse 13. Awit 69 verse 13. Ito po ang sinasabi sa atin ng Awit 69 verse 13. Let's read together. But I pray to you, O Lord, in the time of your favor, in your great love, O God, answer me with your sure salvation. Answer me, O Lord, verse 16. Verse 16. Ang sabi dyan sa verse 16. Answer me, O Lord, out of the goodness of your love. In your great mercy, turn to me. Dalawang beses na ipinanalangin ng psalmist na si David, answer me, O Lord, with sure salvation. Answer me, O Lord. Do you have a need right now? Meron ka bang pangangailangan ngayon? Meron ka bang problema ngayon? Tayong lahat ay pumikit. Isipin mo ngayon ang pangangailangan mo and just lift up your hands to God. Nasasabihin natin sa Panginoon, answer me, O Lord. Sabihin natin sa Panginoon, tugunin mo ako, Panginoon, sa pangangailangan namin, O God. Tumugon ka mula sa kalangitan, O Diyos, sa mga daing ng iyong mga anak. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga salita, when this poor man cries to you, you will answer us. Lord, today, O God, itinataas namin sa iyo ang mga pangangailangan ng puso namin na hindi man namin sabihin, pero ito ay itinataas namin at inaangat namin sa iyong presensya. Tugunin mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay mahabaging Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat may ginawa ka na sa mga pangangailangan namin. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sapagkat the Lord will answer us. Yung kanyang step of faith, it will deliver her from all her needs. It doesn't guarantee that because we serve God, ay talagang ikaw ay pwera na sa mga problema, dadaan ka at dadaan sa problema. Sa puso ng babaeng ito, alam niya na si Elisha ay may magagawa sapagkat nakita nila at narinig nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Elijah. And now Elijah was gone, si Elisha ang naging kapalit at alam niya may gagawin ang Diyos kay Elisha sapagkat Elisha will become God's instrument to meet her need.
If you're willing to trust God, surely God will move. Surely God will move. Kaya nga, may mga times na ikaw ay humingi ng panalangin sa iba. Na may mga taong Elisha ng buhay mo na kapag may problema ka, humingi ka ng panalangin na tulungan ka ng Diyos. At yung mga taong yun ay ginagamit ng Panginoon para sa buhay mo, that Elisha of your life will become God's instrument for you to hear your prayer. Do you believe God will move with the little oil that you have? Na sa maliit na oil na meron ka, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ba ay merong inilalatag sa Diyos na sinasabi mo, kakatiting ito, Panginoon, pero alam ko, gagamitin mo ito. Amen? Now, ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, nung time na sinabi ni Elisha sa kanya sa verse 3, go around, sabi ni Elisha sa verse 3 ng 2 Kings 4, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Kaya nga po, ang title ng ating pinag-aaralan ay Empty Jars. Sabi nga, humiram ka sa mga kapitbahay mo ng sisidlan. Humiram ka ng mga empty jars sa iyong mga kapitbahay, and then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars as each is filled. Put it to one side. She left him, and afterward, shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and she kept pouring. Dito po makikita natin, kung ang babaeng ito'y walang pananampalataya, hindi siya manghihiram ng mga jars. Pero dahil siya'y nananampalataya, nanghiram siya ng maraming sisidlan na alam niya may mangyayaring maganda sa kanyang act of faith. Sabi nga sapagkat siya'y sumusunod doon sa man of God. Now, do you believe na may gagawin ng Diyos sa act of faith na gagawin mo ngayon? Do you need that empty jars punuin ng Diyos para ito ay maging katugunan sa pangangailangan mo? Ngayon, hindi naman literally pupunta ka sa kapitbahay mo mamaya at heheram ka ng mga, sabi nga, empty jars, mga balde nila, yung mga ano nila, mga kung ano-ano nila na hindi literally. But, meron tayong mga gesture na pwedeng gawin sa harapan ng Diyos. Na tunay, we can, sabi nga, believe that God can multiply what you have. The little that you have, God can multiply it. Sa maliit na bagay o sa maliit na pera na meron ka, kayang padamihin ng Diyos iyan. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay kayang magpadami ng mga bagay na pagpapala sa buhay mo? Na magpapadami ng pagpapala ang Diyos sa buhay mo para tugunin ang panalangin ng puso mo. All she needs to do is to gather the empty jars from her neighbor. And that empty jar, only God can fill it. Kaya nga ang sabi ni Elisha, papasok ka sa loob ng bahay mo at sasaraduhan mo ang pinto. Ano ang ibig sabihin dito? I-incubate niya at ang kanyang anak, ang sarili nila, na tanging sa Diyos sila nakatingala. Titingala sila sa Panginoon sapagkat many times we need to close the door from this world sapagkat ang mundo magdidikta sa iyo ng lahat ng takot, ng alalahanin, ng lahat ng nervyos na sasabihin sa iyo, wala nang remedyo ang problema mo. But many times we have to shut our doors and incubate in the presence of the Lord. We will look up our eyes to the hills from whence does our help comes. Our help comes from the Lord who made heaven and earth. Sa panahon na yon, kailangan nilang saraduhan ng pinto sapagkat hindi sila titingin sa kanilang mga kapaligiran. Nakatingin sila sa Panginoon at doon makikita nila ang Diyos ay kikilos. Many times, tayo po ay pinasasaraduhan ng Diyos ang pintuan natin sa mundong ito. Matthew chapter 6, ano po ang sinasabi? Sa Matthew chapter 6, regarding sa verse 6. Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoon sa atin, when you pray, ito ay mahalaga sa buhay nating lahat. Kapag tayo'y may pangangailangan,
kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon dito sa verse 6 ng Matthew 6, let's read. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Na ibig sabihin dito, na many times gusto ng Panginoon na sa mga problemang dinadaanan mo, shut the door from this world. Saraduhan mo ang pintuan ng iyong tenga sa mundong ito. Saraduhan mo ang iyong mga mata sa mga, sabi nga sa mga, na matanaw mo ang mundong ito sapagkat when you see your circumstance or your situation, pwede kang ma-discourage. Kapag nakatingin ka sa problema, pwede ka ma-discourage. Pag narinig mo ang mga hindi magagandang mga sinasabi, ikaw ay pwedeng ma-discourage. Na many times you have to shut the door of your eyes, shut the door of your ears, so that you will only hear the voice of the shepherd of your soul. Kinakailangan, let us all shut the door and listen to God and see how God moves in your situation. Kaya nga ang babaeng ito, pinasaraduhan ni Elisha ang kanyang tahanan. Silang mag-anak lang ang nasa loob at ang kasama nila, the empty jars at yung kanyang a bottle of little oil. With the bottle of little oil, the Lord can do miracle. He can multiply that little oil in her hand. Kaya nga, napakasarap na maranasan kung ikaw ay mayroong mga pangangailangan. Dalin mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos at hayaan mong kumilos ang Diyos sa ating lahat. Amen? Na dito po ay pinakita na as they start to believe that empty jars will be filled with the oil, all they need to do is to keep pouring that oil on that empty jars. Now, do we have an empty jars that you want God to fill? Nakaready na ba ang mga empty jars natin? Na pupunuin ng Panginoon by faith, yung mga kailangan mo ay pupunuin ng Panginoon. Sino dito ang naniniwala na meron kang empty jars ngayon na kailangan punuin ng Panginoon? Na yung little oil that we have, it will be filled with the blessings from heaven. Because the little blessings that you have right now, it will be multiplied by God. Because the Lord is the blesser of your life. Magpapala ang Diyos sa atin. Amen? Naniniwala ka ba na pagpapalain ng Diyos ang buong church? Sino dito naniniwala pagpapalain ng Diyos ang buong church? Just lift up our hands to God. When the poor man cries out to the Lord, the empty jars will be filled with the blessings from heaven. And we declare that the Lord will answer us because we are in need. Father God, in the name of Jesus, we declare that the empty jars of your people will be filled with the blessings from heaven because you can multiply the blessings with the little oil that we have. Father God, we pour out our faith in the altar of your holy presence, O God. And Lord, as we pour out our faith to your presence, O God, Lord Jesus, we declare our empty jars will be filled with the blessings from heaven. Father God, in the name of Jesus, we rebuke the spirit of doubt. We rebuke the spirit of fear. We rebuke the spirit of worry. And we believe, Father God, that the little oil that we have in our hands, it will be filled, oh God. And right now, all the empty jars of your people, oh God, fill it, oh God. Fill it, oh God. And let your spirit move in our midst, oh God. And this place will be filled with the blessings from heaven. We declare the enemy has no power over this place. And we declare that the enemy is a defeated foe. Father God, in the name of Jesus, the empty jars of your people will be filled with the blessings from heaven. Thank you, Lord. And we receive and we claim the blessings from heaven in Jesus' name. Amen. 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 The little that we have, it will be multiplied by God as we believe. As we pour out our hearts to God. As we pour out our spirit with our God. The empty jars will be filled with the blessings from heaven, and the Lord will touch every need. First and foremost, we can fill our hearts with faith that can move mountains. Prayer is the key to your deliverance, to our deliverance, freedom from all our problems. Sapagkat, when we shut our doors and pray to God, the Lord will answer. Amen? Do you believe there's power in prayer?
There is power in prayer. God will reveal to us many things if we shut our ears from all the noisy things of this world, the busyness in this world. We can experience the financial breakthrough, physical breakthrough we will experience, but we should not allow ourselves to be in a spiritual famine. Tandaan po natin, oo, may problema ka, may problema tayo, but don't allow your spirit to reach that spiritual famine. Yes, you have a need, I have a need, but remember, your spirit will always be refreshed in the presence of the living God. Sapagkat ito, sabi nga, kung may pangangailangan ka, sabi ng Philippians 4, rejoice in the Lord always, and again, I say to you, rejoice. Kaya nga, pag may problema ang tao, ang gentleness ay nawawala. Nagiging rude ang tao. Kaya nga, ang sabi nga, let your gentleness, verse 5, be evident to all, because the Lord is coming so soon. Have no anxiety about anything, verse 6, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will keep our hearts and our minds in Christ Jesus. At ang sabi sa verse 8, whatever is true, whatever is lovely, whatever is honorable, whatever is right and pure, whatever is admirable, if there's anything excellent or praise or praiseworthy, think about this thing. And then, verse 19 ng Philippians 4:19, and my God, let's read together, and my God will supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord! You will supply all our needs. You are a rich God. Hindi kailanman matatawaran ng kapangyarihan ng Diyos sa ating lahat. Whatever little that we have right now, it will multiply because the Lord will bless everything in our hands. Amen. God will bless us. Let us be united in prayer. Na tayo po ay patuloy na magkaroon ng pananampalataya. God is raising up a specific breed of blessed people. God is raising up a specific breed of blessed people. Yang katabi mo, pinagpala yan ng Diyos. He is raising you up to become a blessed people of the living God. Kaya nga, this is our season to be blessed more and more. Sapagkat God hears the voice of His poor and needy one. Pinapakinggan ng Diyos ang mga humihibig sa Kanya. Kung titingnan natin malapit ang puso ng Diyos sa mga talagang desperately in need for Him, let us lay down everything to God. Your servant has nothing except a little oil. Kaya nga po, God will multiply that little oil in your life. She was so desperate, but God knows everything. The widow acted in the word of God given to Elisha, and the Lord multiplied the blessing. Kaya nga po tayong lahat, meron tayong karanasan mula sa ating Panginoon. Meron tayong need as a church. The Lord single out the church. Shut the doors. Saraduhan niyo ang pinto, church. Do not listen to the voice of the world. Do not look to your circumstance, sapagkat your God is bigger than your situation. Amen? Our God is bigger than our situation. Amen? Our God is greater than our situation. We will shut the doors of our ears and our eyes to the world, but we will listen and look unto Jesus, the finisher and the author of our faith, because our God can do mighty things in our midst. Are you excited? You are a candidate for the greatest miracle. Sapagkat ganon ang ating Panginoon. We need to act in faith. Sapagkat may gagawin ang Panginoon sa sitwasyon ng ating mga dinadaanan. He wants to see people who truly will believe in Him. Sapagkat ito po ang nakakalungkot ngayon. Most of the time, ang tao ay nakatingin doon sa supply, hindi sa source. Sapagkat minsan ang tao ay nakatingin sa supply, hindi sa source. Doon sa gift, hindi sa giver. Kinakailangan tumingin tayo sa Diyos.
Hindi sa provision, kundi sa provider. We will look unto Jesus. Do you believe? Nothing is impossible with our God. The God of Elijah, the God of Elisha is the same God that we believe. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Sapagkat God is the same yesterday, today, and forever. He will multiply the little that you have right now. The little that we have right now, the Lord will multiply. Tell to the enemy, enemy! Mapapahiya ka. Sapagkat ang Diyos ko ay makapangyarihan. Balakpakan natin ang Panginoon. Ipapahiya ng Diyos ang kaaway. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon, alam ko na ito ang mensahe ng Diyos for all of us. The creditor will be put to shame sapagkat God will move mightily. Amen. And lastly, ang sabi pa po nga dito sa chapter 4, ang sabi po dito sa verse 6, when all the jars were full, she kept pouring and pouring and pouring until wala ng jar. And then when all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Alam niyo ang Diyos, napakagaling. Grabe ang Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, gracious ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Diyos na may maaksaya eh. Kaya nga, nung time na wala ng sisidlan ng jar, talagang huminto ang oil. Kaya nga, diyan natin makikita, alam ng Diyos ang eksaktong kailangan mo. Alam na alam ng Panginoon ito. The little that you have, God will use it. Yung maliit na meron tayo, gagamitin ito ng Panginoon. As God multiplied what is in that, sabi nga, little oil in that bottle, sabi nga, kung ano kaya ang ginawa ng babaeng ito, kung siya ay nangolekta ng maraming jars, na lahat ng kanyang tribo ay hiningan niya ng lalagyan. Alam nyo, hindi kasya sa bahay niya. Bakit? Maliit lang ang bahay nila eh. Di ba? Tingin ko, pinunulan niya ng jars yung husto sa bahay niya. Yung husto. Kasi kung hindi, lalabas siya para punuin yung kanyang jars. Di makikita ng kapitbahay. Sabing ganon, magkulong ka sa loob ng bahay. Bakit kailangan magkulong siya? Bukod sa siya ay laging nakatingin sa Diyos, ayaw ng Diyos na makita ng mga kapitbahay ang gagawin niya sa babaeng ito. Sapagkat maraming kapitbahay lalapit sa Diyos ng babaeng ito at Diyos na Elisha para lang sa pangangailangan, hindi dahil siya ay Diyos. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, gusto ng Panginoon higit sa lahat, na kahit tayo'y may pangangailangan, hindi tayo nakatingin sa pangangailangan, nakatingin tayo sa ating Diyos na tunay na pinanggagalingan ng katugunan sa pangangailangan nating lahat. Sapagkat nais ng Panginoon na siya ay matanyag at makilala ng bawat isa. The little that we have, the Lord will use it knowing that God provided all the needs ng babaeng ito. It is His will to bless and prosper this woman. Now, the question is, how much do you believe that God will bless you? Gaano ka naniniwala na pagpapalain ka ng Diyos? Sino dito ang naniniwalang pagpapalain ka ng Diyos? Itaas nga ang kamay ng mga naniniwalang pagpapalain ng Diyos. I-declare nga natin sa Panginoon, I am blessed and fully blessed because God is in my life. My life is blessed, abundantly blessed, richly blessed by God. Amen. 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 Sapagkat yun ang Diyos nating lahat. Nais ng Panginoon pagpalain tayo, knowing that God will provide. Alam natin yung ating katatayuan, paniwalaan natin may tugon na ang Diyos. Hindi mo pa nakikita ang tugon, pero nandyan na ang tugon. Hindi pa man dumadating ang problema, may sagot na ang Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, sagot tayo ng Diyos. Kaya nga kung sagot tayo ng Diyos, kanino? Sabi nga, kamusta ang problema mo? Hahawakan mo pa rin ba? O ibibigay natin sa Diyos? Abay, kung ibibigay mo sa Diyos, itodo mo na.
Bakit? Huwag kang magtira ng konti at aalalahanin mo pa. Ibigay mo na ng todo sa Diyos at yung problema mo, problema na ng Diyos. Amen? Problema na ba ng Diyos ang problema nating lahat? Praise God! Sapagkat ang Diyos natin ay nagmamahal sa ating lahat. Do you believe God loves you? Romans 8:32, He who does not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not give us all things that we need? Siya na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak. Ipagkakait ba kaya ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan? Yes, we have a need, but God is greater, bigger, mightier, powerful than all our needs. Amen. As a church, thank the Lord for the blessings that are coming. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. You are our victory. You are our deliverer. You are our source. You are our answer. You will do miracle to your people in Jesus' name. Amen. 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 Ganon ang Diyos nating lahat. Kaya nga anuman ang sitwasyon nating lahat, huwag mong alalahanin sapagkat kontrolado ng Diyos yan. Never na hindi pwedeng payagan ng Diyos na mag-control si Satanas. Tandaan nyo, Satan is a defeated foe. Tapakan nyo nga ang kaaway. You are a defeated foe, Satan. You have no power over my life, over the church, over our family. In Jesus' name. In Jesus' name. No mercy to the enemy. Pambihira naman kayo. Durugin nyo ang mukha niya para wala na siyang mukhang ihaharap sa inyo. Amen! 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 Sapagkat wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan. We can look sa mukha ng kaaway sapagkat wala na siyang mukha. Durog na eh. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita sapagkat ang Diyos natin ay nangako sa atin ng deliverance. What do you give to the Lord? It will multiply. God will answer. The number of jars that she gathered was the indication of her faith. And now, do you believe? You will bring all the jars in this place. Amen. You believe? Do you believe? The little oil that you have, God will fill it. Amen? Sapagkat yun ang Diyos nating lahat. Ibang klase ang Diyos nating lahat. God's provision was as large as your faith. Kaya nga, kung malaki ang pananampalataya mo, ganun kalaki ang provision ng ating Panginoon. Do you believe? Ang provision ng Panginoon, higher, deeper, wider than this place. Do you believe? Higher, deeper, and wider than this place. Amen. Thank you, Lord. 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 Sapagkat our God will provide all our needs. Higher, deeper, and wider than all our needs. Sapagkat the Word of God is full of promises. We will experience His divine intervention. Ephesians 3:20, na dito po ipinapakita sa atin na napakahalaga sa ating lahat that we should sabi nga, we should be aware that we should not limit God. Let's read together. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Kaya nga sa Diyos na kayang gumawa ng kamanghamanghang bagay na hindi mo sukat akalain, Siya ay gagawa ng tunay na himala sa buhay natin as a church. Amen? Kamanghamangha ba ang Diyos? Marami bang mga hindi mo sukat akalain na gagawin ng Panginoon sa ating lahat? Kaya nga, ibig sabihin, humanda si Satanas, talo na siya. Amen? Talo na siya. Sapagkat gagawa ng kamanghamanghang bagay ang ating Panginoon. The plan of the enemy will never prosper. Tandaan natin yun. The plan of the enemy will never prosper because people of the living God, we will experience the divine intervention from heaven. Makikialam ang Diyos sa problema mo at sa problema ko. Makikialam ang Diyos. Amen? Dahil may pakialam ang Diyos sa buhay mo sapagkat ikaw at ako'y anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Kaya nga, whatever that the enemy has planned in his mind, it will fail sapagkat walang plano ng kaaway na magtatagumpay sapagkat always the devil and evil will never prosper.
Amen. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos. The plan of the enemy ay talagang i-put into bondage sa mga alalahanin at problema ang tao. Pero tandaan natin, hindi magpa-prosper yan. Kung may problema ka, may problema ako, tandaan mo, you will be a showcase of His powerful move. Ipapahayag ng Panginoon yan. Hindi lang po ito ang mangyayari, kundi ang sabi nga dyan, nung napuno na ang oil, yung mga, ng oil ang jars, ang sabi ng babae, pumunta siya kay Elisha. Andito na po, puno na ng oil ang lahat ng jar. And then, ang sabi ni Elisha, go, sell the oil, pay your debts, you and your sons can live on what is left. Bayaran mo utang mo at yung anak mo mabubuhay sa mga natira. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos, may sobra na, may sukli pa. Amen? May sobra na, may sukli pa. Amen. Ganon ang Diyos nating lahat. So, sobrahan ng Diyos, susuklian pa tayo ng Panginoon. Are we ready? Na talagang paniwalaan natin ang Panginoon. So, sobrahan ng Panginoon katulad ng ginawa sa babaeng ito. Na sinobrahan ng Diyos, may sukli pa. Sapagkat God is bringing glory to Himself. He will bring glory to Himself through your circumstance, through our circumstance. The Lord will bring glory to Himself. The God of Elisha knew na merong problema ang babaeng ito. Pero in the end, ang babaeng ito ay umapaw sa pagpapala. Ano ang sabi sa Luke 22:35? 35. Luke 22:35. Luke 22:35. Basahin natin lahat. When Jesus asked them, when I sent you without purse, bag, or sandals, did you lack anything? Nothing, they answered. Praise God. Alam niyo, kung titignan natin ang mga disciples, pinasend sila ng Panginoon, walang bag, walang wallet, sabi nga, walang sandas, pero sabi ng Panginoon, nagkulang ba kayo? He who started a good work in agape, He will be able to finish it. A little oil that we have, it will multiply, it will be blessed, and the Lord will use it. Amen. Kaya nga salamat sapagkat merong pagkapahayagan ng Panginoon sa atin. Remember the goodness of the Lord from the very beginning of our life as a church. And He will help us until the end. Sapagkat we are preparing our empty jars, the Lord will fill our empty jars. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo. Sapagkat may gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. May gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat. Yes, we have a need, you have a need. Pero tandaan natin, hindi magtatapos ang buhay mo sa pangangailangan. Ang pangangailangan mo ay instrumento lang ng Diyos para pagpalain tayo at talagang padamihin ang pagpapala natin lahat. Mga kapatid, I believe, bilang church, we have an empty jars in our life. And only God can fill it. That empty jars will be used by God to answer your need, to answer your problem. By faith, we can move mountains. Amen? Just lift up your heart and your hands to God. Just believe that God is moving in your behalf, in my behalf. He is moving. The Lord will touch every need that we have. Sapagkat, nais ng Panginoon, maluwalhati ang pangalan niya in this place. God will be glorified. Solomon said to the Lord, Lord, you have said, as we dedicate this temple, kapag dumating kami sa isang problema ng buhay, sa mga pagsubok ng buhay, itataas namin ang aming mga kamay sa lugar na ito, at ikaw ay tutugon. Now, Lord Jesus, we are lifting our hearts and our hands to you. We have a need, O God, and we believe you will answer us. Because, God, we are committing and dedicating this place unto you. And your people, Father God, is believing that this problem will give glory to your holy name, O God. And Lord, continue to move in our hearts, that faith will arise and fill
united, declaring to the enemy, he has no authority and power over this place because this place belongs to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Just begin to praise the Lord. Thank the Lord. Hallelujah. Sing praises unto the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Let heaven be open unto your praises and thanksgiving and prayer unto the Lord. Hallelujah, 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 Lord God. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Bless your holy name, oh God. Oh, Lord, thank you for opening Praise your name. Lord Jesus, we receive. We receive. Oh God, we receive. Lord God, Lord Jesus, the enemy, oh God, the enemy to us, oh God. We are, oh God, preparing it, Lord, for you to feel it, oh God. Lord, the little oil that we have, oh God, use it for your glory and for your honor, oh God. Thank you, Lord This alabaster jar is all I have at worst. Lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. You're far more beautiful, more precious than the oil. The sum of my desires in the fullness of my joy. Like you spill your blood, I spill my heart as an offering to. Like you spilled your blood, oh God, and like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, take us, God, take us in, Lord. Lay everything before you. The time that I have left is all I have of worth. I lay it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Though I little strength, and though my days are few, you gave your life for me, so I will live my life for you. And like you spill your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Lord, here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. We sing worthy, Jesus, worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord.
We declare you worthy, God. Oh, you worthy, Lord. You're worthy, Lord. Here I am. Take me as an offering. Lord, here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. The Lord is asking us right now, what do you have that you want to offer to God? What do you have right now that you want God to be offered at His feet? The only thing that we have right now is our life before our God. Will you offer your life to God? Nasasabihin mo, ihandog ko, Panginoon, ang aking buhay. At Lord, ang buhay na ibigay, ang buhay ko, Panginoon, ay patuloy mong gamitin at pagpalain. At sa mga pangangailangan mo, Panginoon, hayaan mo tuwalin mo ang pagpapala mula sa kalangitan. And Lord, fill this life with the blessings from heaven. Church, we have a problem. Yes, Lord Jesus. But God is asking us right now, Yes, Lord Jesus. will you give your life and your heart to Him? Ito ay tunay na ibubuhos ng Panginoon upang ikaw ay maibang. Are you willing na sabihin sa Lord right now? Here I am, Lord, take me. Narito ako, Panginoon. Kunin mo. Kunin mo ang buhay ko para sa iyo, Diyos. Gawin mo ang buhay ko. Kung ito ang iyong panalangin na sinasabi mo, Panginoon, like that little oil, I have my little life. Take it and use it. Will you offer your little life to God? Nasasabihin mo, narito ang buhay ko, Panginoon, kunin mo. Hawakan mo, Panginoon, at sa pangangailangan ko, Panginoon, alam kong ibubuhos mo ang pagpapala. Those who want to give your life to God, just lift up your hands to God. Father God, in the name of Jesus, narito ang buhay namin lahat. Yes, Lord. The little life that we have, Yes, Lord Jesus. ibinibigay namin sa iyo, O Diyos. Ibinibigay namin sa iyo ang buhay namin, Yes, Lord. at ngayon itinatalaga namin sa iyo ng buong puso, O God. Sa mga pangangailangan namin, O Diyos, alam mo ang lahat. Yes, Lord Jesus. At hayaan mong ang bawat bahagi ng buhay namin ay punuin mo ng kalugnan mula sa iyo. Father God, we lift up to you our lives, O Lord. Yes, Lord. Use our lives to become a vessel for your glory. Jesus. And Lord, iyan ang mga needs ng church, ang need ng bawat isang narito. Tugunin mo, Panginoon. Amen, Lord Jesus. At salamat, O Diyos, Yes, God. sapagkat meron kang ginagawa sa buhay namin as a church. Amen, Lord. And thank you, Lord, because the empty jars will be filled with the blessings from heaven. Yes, God, Lord. And Lord, right now, fill every empty jars in our lives. Yes, Lord. And Lord, use it for your glory. Amen, Lord Jesus. Thank you, Father. Father For God. the Name of miracle. Jesus. Thank you, Lord, for the supernatural touch of your Spirit. Amen, Lord. Thank you, Lord, Thank you, Lord. for what you are doing in this service.
Yes, In God. Jesus' name, amen. Amen.